Madami na po kasi kayong tinulong sa akin. Then, parang nakakaya naman po na magchat-chat pa po ako sa inyo na manghingi pa ako ng tulong. Ganun. Papapi mga ka-business, sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. For today video po, magre-react po tayo dito sa pagpunta ulit ni Papa din sa Bulacan. Yun nga, kaya sila kasama si Ma'am Elica. Ayun, dito mga kapapi, mga ka-business, makikita natin kung paano nila sinusuportahan ang isa't isa. Kung paano din si Papa Dins na sumusuporta sa bandara, ganoon din po si Ma'am Elica, kung paano siya sumusuporta kay Papa Dins. Kahit gabi na, talagang makikita mo sa kanya yung walang kaarte-arte. Kahit gabi, ano man yung dadaanan nila, wala siyang reklamo. Bagkus makikita mo talaga sa mga mukha nilang dalawa yung kasiyahan. Kaya talagang napakaganda yung tandem nila na magkasama. Sana lagi na lang sila magkasama. Ayun, pero hindi naman po pwede. Si Papa din, alam naman natin na nagcha-charity vlogger po siya. Ayun, dito nga mga kapapi, mga ka-business, no? Pinuntahan nila si Zila, kinamusta kasi nga matagal nang hindi napuntahan ni Papa Dins at ayun nga, nahihiya siya mag-chat kay Papa Dins dahil sa dami na ng tulong na ibinigay ni Papa Dins sa kanya, na which is hindi naman dapat siya maiyak kasi nga scholarship siya ni Papa Dins. Dito mga ka-business, mga kapapi, mga ka-business, makikita natin dito yung pagpursigi ng bata. Kahit wala na siyang magulang, andyan pa rin yung patuloy na pagsusumikap para lang makatapos at para lang maipakita kahit na wala na yung mama niya, maipakita yung pangarap ng mama niya na magiging nurse balang araw. Dito mga kapapi, mga ka-business, tara samahan niyo ako, panoorin natin yung pagpunta nila kay Zila. Alin? Huwag nga. Kuryente? Hindi, Lakas yan, no? Baka pagka yan ang dumali sa'yo, pagsisiyan mo na. Andito ka si Azila, mga kapap. Ano, malayo? From there. Malayo pa, mga isang oras pa tayo maglalakad. Talaga ba? Oh, di na pwede talaga kaya. Hindi kaya. Buti sana kung traktora tayo. Oo, kaya yung ano, yung tumbling tops, yung tractor. Oo, ang traktor. Hindi, malaki gulong nun. Oh, pero pwede natin lakihan ng gulong yan. Bibili yung service para pwede dito. Oo. Yan. Tsaka ang ganda ng view, tinan mo, pagtalikod mo. Ayun yung moon. With the planet. Venus ata yan. Hindi ko alam kung kita sa camera. Mga kapatid. Teka lang. Kumatahimik ka ata. Hindi kasi ano, Ano? thank you kay Tita Gold yung nagpahiram sa akin ng shoes. Yeah. Pero masikip. Masikip ba? Go pa rin tayo, gusto mo? Huwag masikip na ka eh. Sorry pa. Kaya medyo mabagal ang lakad. Gusto mo bang pumunta dun sa river? Ha? Gusto mong pumunta sa river? Gusto mo? Sige. Nga mga kapapi, makikita natin dito, nagkita na yung dalawa sa ganitong oras. Ayun, sa ganyang oras, kahit gabi na, talagang hinintay nila Papa Dins na maka-uwi sila sa kanyang bahay. Ayun nga, galing pa siya ng school, kaya sobrang nakaka-inspire itong bata na ito, yung pagpupursigin niya sa pag-aaral. Andito talaga yung pagsusumikap niya, kahit wala siyang kasama ng mga kapapi, mga ka-business, talagang sumisikap na makapagtapos talaga ng pag-aaral. Dito nga, sa pagkikita nila ni Ate Elica niya or ni Ma'am Elica, ayun,
sobrang saya, sobrang napahanga siya sa kagandahan ni Ma'am Edica. Kahit sino naman po mga kapapi, mga kabisnes, no, talagang sobrang ang ganda niya, hindi siya maarte. Wala sa kanya yung kaartihan, kahit ano yung dadaanan, talagang go pa rin siya ng go. Tara, samahan niyo ako mga kapapi, ipagpatuloy natin yung panonood ng pag-uusap nila. Kita kasi napaka-inspiring ng buhay niya, ni Azila. Alam mo yung sa ganyang edad, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nasa ganitong sitwasyon. Oo, siya nga lang mag-isa. Oo, kaya hands down, saludo talaga sa ayun yung mga inspirasyon ng mga kabataan. Though kabataan, bata pa rin si Azila, pero inspirasyon na ng marami dahil hindi siya sumusuko kahit ganito yung sitwasyon niya. Ayun, galing ka school. Oo, kakawin lang po. Oo, tuwing gantong oras ka na nakakawin. Ayun nga mga kapapi, no, mga kabisnes, talagang napakagaling nung sinabi ni Ma'am Edica, hands down, kumbaga, saludo sa ganyang bata. Kahit gaano kahirap, talagang patuloy na na sumisikap sa pag-aaral. Sana mga kapapi, mga kabisnes, no, maging aral sa mga sa maraming kabataan, lalo na sa ngayong sitwasyon katulad ni sila. Sana makapag-aral ng mabuti, makapagtapos para sa pangarap ng mga magulang nila. Maraming kabataan ngayon mga kapapi, mga kabisnes, na alam naman natin kung ano yung mga kahiligan nila, sa mga sa mga gadget pa lang, talagang nandun, nakatutok sila sa mga gadget. Sana sa mga kabataan, maging aral sa inyong mga bata itong pinapakita ni Azila sa ating lahat sa pamamagitan ng pag-video sa kanya ni Papa Dins. At salamat din kay Papa Dins na nagtagpuan niya si Azila sa ganitong sitwasyon. Sana makapagtapos ka ng pag-aaral, Azila. Dito nga mga kapapi, mga kabisnes, sobra habang nanonood ka, hindi mo na malayan na tumutulo na pala yung buha mo, kasi doon pa lang sa pagkukwento niya ng buhay niya o sa sitwasyon niya na mag-isa, sobrang ang hirap, ang sakit sa dibdib. Makita mo yung ganitong edad, nakatira sa isang liblib na lugar, nag-iisa. May mga kahit na may mga kapitbahay siya, mga kapapi, mga kabisnes, malayo yung mga kapitbahay niya. Pero sa kanyang edad, sa kanyang sitwasyon, kahit babae siya, pero ang tapang niya humarap sa ganitong buhay. Yun, kahit ganyan yung tinitirahan niya, tumutulo na, pagtuloy pa rin, hindi pa rin siya sumusuko. Sabihin man po natin sa hindi, maraming kabataan ngayon na pag ganyang sitwasyon, mas gugustuhin nila tumira sa mga kaibigan, mas gustong gawin kung ano yung gusto sa buhay. Pero sila mga kapabi, mga kabisnes, makikita mo sa kanya yung pagpupursige na makatapos ng pag-aaral para sa kanyang kinabukasan. Dito mga kapapi, mga kabisnes, talagang durog na durog yung puso ko sa kwento ng batang ito. Sana pagpalain talaga ng Panginoon na mapaabot din kahit papaano ng konting tulong soon sa kanya. Azila, ipagpatuloy mo lang yan. Malayo pa ang mararating mo. Laban lang sa buhay kahit ganyang sitwasyon. Go lang. Andyan naman si Papa Dins at saka ang family ka business na handang sumuporta sa iyo hanggang sa makatapos ka.
Kaya ituloy natin yung kwento mga kapapi, mga business. Ano, ngayon lang po. Ngayon lang. Opo, malapit na po kasi yung encampment namin. Encampment. Opo. Oo, magkakamp kayo. Opo. Pakaganda ng sinabi ni Angelica. Yes, naman. Ano pa ka naman na? Hands down, hands down. Hands down. Dito, tagal natin di nakita, no? Kaya nga po, Ano na ba katagal tayong hindi nakita? mag-1 month na din po. 1 month na rin. Ano paano yung ano mo? Matagal na po yan, 2020 pa po yan. Ngayon nyo lang pala po na-notice. Ngayon ko lang na-notice. Masaya pala si Azila. Dito nga mga kapapi, mga kabisnes, makikita natin dito. Gulat na gulat si Papa Dins sa sa grade ng batang ito, napakatalino. Sobrang ang galing talaga. Biro mo, 93 yung pinakamataas niya. Good job, Azila. Pagpatuloy mo lang yan. Sana malayo pa talaga yung mararating mo. Ayos to! Medyo pero kasi nakakatuwa lang mga kapapi. Kasi ang kanyang mga grado ay mataas. Oh, ang ligay! Mataas. Hindi kayang abutin. Ito yung mga grades. Ito yun. Oo, pag. Ito yun. Puro baksak pa. Ito mo. Puro baksak ka. Ano mo, ilan? Puro baksak eh. Hindi. 75. Hindi. Puro sa akin wala. Pero kahit na ikaw mag-isa, siya yung mga grado. Bakit yan? Bakit kahit mag-isa ka na lang sa buhay? Ganyan ba yung pinakita mong grado? Kasi hindi naman sa pag-ano, mga kababi. Maraming mga mahiya. Maraming may kaya sa buhay. May iba kompleto pang pamilya. Diba? Pero hindi ganyan yung grado. O, ang pinag-usapan natin dito, mga kababi, yung hindi yung mga elementary na bata, yung mga kaedad niya. Yes, mga kapapi, mga kabisnes na. Dito, makikita natin na paluha din si Ma'am Elica sa sitwasyon or sa kwento ng buhay ni Azila. Ang galing. Wala akong masasabi. Napahanga ako dito sa bata na to. Sana maraming kabataan ang nagkaroon ng inspiration sa ganitong sitwasyon or sa ganitong kwento ng buhay ng kalagayan ni Azila. Ayun, sakit sa dibdib, mga kapapi, mga kabisnes. Yung kwento ng buhay ni Azila. Tara, mga kabisnes, pagpatuloy natin. Kasi si Azila ay nagdadalaga na. Diba? Karamihan kasi sa mga bata nagdadalaga, nagbibinata, tapos may mga kaya sa buhay. Hindi ko naman sayang nila lahat, no? Na kung sino pa yung kumpleto, lahat-lahat, sila pa yung babaya. Pag-aaral, minsan pasaway. Diba? Gusto kong malaman bakit gano'n. Ikaw, hirap na, titinda ka pa dun sa bundok sa baba. Titinda ka pa ng ice candy, minsan nag-extra ka pa. Opo. Ano mga extra mo? Kapag wala pong mga, umi-extra po ako sa pizza. Na tagaugas po ng tubig. Tapos bibigyan niya po ako ng pangbaon.